Sana magbigay sila ng maliwanag na paliwanag at logical na paliwanag para ma-overturn yung mga suspicions ngayon. So far, wala silang maayos na paliwanag. Kaya the presumption remains na COMELEC nandaya ka sa eleksyon. Kapansin-pansin, noong 2019, meron lang naitala na mahigit 1.1 million voters ang nag-overvote. Tapos noong from 2010 to 2022 election, ang average lang na overvote ay nasa 1.5 to 2.5%. Pero ngayong taon, umabot sa mahigit 17 milyon ang nag-overvote, umaabot siya sa 29.89%. Napakalayo kung ihabig sa 1.5 to 2.5% na nangyari sa nakalipas natin na halalan, attorney. Admar, yung observation na yan ay valid. As a matter of fact, kahit na anong observation ngayon na magsasuggest ng fraud ay valid. Once you establish na walang integrity yung software or walang integrity yung transmission. Kaya nga ngayon, kahit anong istorya ng kahit na sinong tao about sa kanilang observation, mali, statistically, yung ratio ng mga votes. Posible ba na consistently 40% lang ang vote mo sa kada bayan at any stage ng canvassing? Yung overvoting, lahat po yan ay valid observation. At ngayon ay binabato natin lahat sa COMELEC. At sila ngayon ang may burden para ipaliwanag iyon. At sana magbigay sila ng maliwanag na paliwanag at logical na paliwanag para ma-overturn yung mga suspicions ngayon. So far, wala silang maayos na paliwanag. Kaya the presumption remains na COMELEC nandaya ka sa eleksyon. May sinabi sila nung una, nung naitanong dito sa mga issue nga ng overvotes, no? Dahil marami sa ating mga kababayan nagsasabi, meron akong listahan, paano ako nag-overvote na stick talaga ako doon? Meron pa nga isang sikat na vlogger na talagang meron talaga siyang listahan din at imposible daw na magka-overvote siya. Pero ang sasabihin lang ng COMELEC, baka nakalimutan mo na sumobra ka. O yun nga, parang ginagaslight pa tayo, hindi po ba? COMELEC naman, sir, wag naman ganun. Kung merong valid observation ng tao, pakinggan po ninyo, wag nyo siyang i-gaslight at ipaliwanag ninyo kung bakit nangyari iyon sa pamamagitan ng competent explanation pagdating sa technical aspects ng ating computer system. Meron pang isa. Ang lumabas sa voter receipt, hindi rin yun yung kanilang nag-reflect ng tama. Marami din ganitong mga reports at isa dito si Attorney Raul Lambino na binoto niya yung sarili niya, hindi niya nakita doon sa resibo. Marami ding ganito. Pero parang walang pang matibay na paliwanag kasi nga kung meron kang gustong question, maghain ka na lang ng protesta. Yun. Alam niyo po, alam mo, Admar, consistent ang COMELEC. Consistent na walang paliwanag at consistent yung kanilang incompetence. Sabi nga nila, kapag ito ay totoong computer system na maayos, dapat nga walang variance between ng binoto mo, sa resibo mo, at dun sa nakita mo. As a matter of fact, wala nga dapat variance between doon sa election return na na-print at napunta sa mga servers. As a matter of fact, hindi ka dapat nag-e-edit or hindi ka dapat nagre-revise ng numbers. Hindi dapat pabago-bago yung numbers every now and then on different times of the day. Kasi nga po, computer na ang gumagawa niyan, hindi yan nagkakamali. Para mong sinasabi na yung calculator mo ay nagkakamali. Saka lang yan magkakamali kapag merong taong nanloloko sa gitna. Doon sa version naman na 3.4 ang na-audit at 3.5 yung ginamit nila, ang paliwanag nila nung na-audit naging 3.5. Parang same lang daw yung 3.4 at 3.5. Kung same yun, Chairman George Garcia, sana nilagay mo dun sa source code review report ay 3.5. At yung hash code na nilagay mo doon ay yung 0438. Bakit hindi yun ang nilagay mo? Bakit hindi mo tanungin yung mga foreigner na nag-audit at nag-draft at nagpumirma dyan sa source code review report na yan? Sila ang pagsalitain mo kung ano talaga yung nakita nila at na-audit nila na software. Bakit ikaw ang nagpapaliwanag? Doon din sa internet voting naman, sa mga overseas Filipinos sa attorney, mas prone ba yun sa dayaan din? And maliban dito, meron pang isang inirereklamo yung ating mga kababayan eh. Kasi once na naboto sila, kasi parang walang resibo silang matatanggap eh. Kundi parang meron na silang i-click yata yung scan area, tapos may lalabas na mga napakaraming script na ang paliwanag ng COMELEC ay machine readable na mga script.
Ang tanong naman doon, bakit kailangan nila maglagay ng gano'n na hindi naman nababasa o hindi naman naiintindihan ng mga OFW? Needed ba talaga ng gano'n? Anong naapunan mo naman dito sa internet voting? First time itong ginawa. Exactly, Admar. Walang paliwanag ang COMELEC. Kapag gumagawa ka ng isang computer system na ginagawa mo especially through the internet, dapat complete yung documentation mo na yan para ma-predict ng mga user yung experience na magagawa nila para yung trust ay ma-establish mo doon sa usage. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Opaque. Totally opaque. Kapag may question ang tao, hindi nila ipinapaliwanag ng mabuti. Kapag may nakita silang obserbasyon, puro palusot ang sinasabi. COMELEC Chairman George Garcia, dapat ang ginawa mo before mo in-implement yung online voting ay dapat complete yung documentation. Complete yung documentation about sa principles. Complete yung steps. Complete yung expectation ng bawat user pagdating sa makina para kapag merong mag-depart na process, merong basis ang isang user na magprotesta or mag-object sa maling nangyari para may basis tayo para sabihin na mali ka, COMELEC. Pero since hindi mo nilabas yung documentation na yon, in the first place, COMELEC, ikaw ang mali. Sa lahat ng reklamo ng mga online voters natin ngayon, wala tayong ibang dapat sisihin kundi ang COMELEC dahil ang COMELEC ang may responsibilidad na magpatakbo ng isang maayos na eleksyon, isang eleksyon na may integridad. At para magkaroon ng integridad ang isang eleksyon, dapat i-establish mo ang confidence ng tao. At ang paraan para mag-establish ng confidence ay ang isang maayos na technical documentation. May isa pang testimonya isang voter kasi nga meron siyang makakilala sa abroad na parang ganun nga yung nangyari. Iba yung kanilang binoto, iba yung lumabas daw, no? So dahil sa takot niya, ang ginawa niya, isa na lang talaga yung kanyang ibinoto para at least sure na sure siya na mababasa talaga si Pastor Apollo Sigibuloy. Pero pag labas daw ng resibo, ibang kandidato ang naiboto pa rin. O yun nga po, iba yung pagkakaintindi ng tao, iba rin yung pagkakapaliwanag ni Chairman George Garcia. Chairman George Garcia, which is which? Since ang may control kasi ng source code ng online voting, yung transmission networks, yung database ng online voting, lahat ay kontrolado ng COMELEC. Kung wala talagang transparency yan, kung wala talagang audit yan, kung wala talagang documentation, kung walang paliwanag sa taong bayan, kung baga, kung ayaw mong i-open yung libro mo sa mga auditor, automatic bagsak ka. At ang automatic grade mo sa akin ay dapat hindi pagkatiwalaan yung resulta ng iyong proseso. Bago lang si partner MJ, doon sa manual audit po, kasi ang hiling din nila, kagaya ng sinabi ni attorney, sino yung attorney na anti-fraud election, Glenn Chong, ang sinabi din niya na kung magma-manual audit, kung merong audit na gagawin, dapat hindi yung sila yung pipili. Dapat talaga third party. Kasi parang same din daw yan sa private world, na third party naman, hindi yung kung sino yung nag-issue, siya din yung mag-audit sa kanya para at least maging patas. Pero ang paliwanag yata ng COMELEC, nandun naman yung NAMFREL, nandun naman yung PPCRV doon sa mga lugar na aming in-audit. Pero parang sila din ata yung nagpili kung saan yung i-audit. Kaya nga tinawag na random, Admar Walang taong dapat mamili. At dapat sufficient, dapat yung sampling mo para makapag-deduce ng sufficient conclusion mula dun sa overall population. Kung sila rin lang ang mamimili at ang pipiriin rin lang nila ay hindi representative ng buong population ng ating voting precincts, wala ring significance or relevance yung findings doon sa manual audit.